Hello po sa inyong lahat. Jepoy nga po pala ng Ibahay, Aklan. Ito pong kwento kong ito ay nangyari pagkatapos po ng bagyong Yolanda. Yung bagyong sumalanta po sa Kabisayaan, Nobyembre ng taong 2013. Wala pa po akong asawa ng panahong ito. 19 na taong gulang po ako noon. Pero nakatira po ako noon sa bahay ng ate ko na may sarili na ring pamilya. Isang seaman po kasi ang asawa ni ate, kaya madalas po na sila lang po ng pamangkin ko na noon ay maliit pa po ang magkasama sa kanilang bahay. Kaya ang sabi po noon ni nanay at pati na rin po ng asawa ni ate, doon na muna ako tumira para may kasama raw ang ate ko at ang pamangkin ko. Ang ate ko nga po pala ay medyo may pagkabungangera po. Manang-mana po sa nanay po namin. Parang Armalite po talaga ang kanyang bunganga. Lalo kapag nasa rason naman po talaga ito. Isang umaga po, nagising po ako sa pagkakatulog ko nang marinig kong parang merong kaaway si ate sa labas ng bahay. Agad ko po yung sinilip sa bintana. Talagang putak po ng putak si ate habang tinuturo-turo ang isang matandang babae at ang anak nitong dalaga. Kababaryo po namin ang mga yon na syempre hindi ko na po babanggitin kung anong baryo. Agad po akong bumangon noon at tinignan ang pamangkin ko sa kwarto nila. Mahimbing pa rin po itong natutulog. Bandang alas 5:30 pa lang po kasi ng umaga. Pero medyo maliwanag na po. Lumabas po ako agad at inawat ko po sila. Dahil nga po mga 1 linggo pa lang po nun pagkatapos kaming bagyuhin. Siyempre marami po talagang kalat. Mga natumbang puno at mga nawasak po na bahay. Kaya daw po sila nag-away. Naabutan daw po pala ni ate ang mag-ina na tinapon ng isang sako ng kalat doon sa bakanting lote sa harap po ng bahay. Nagkataon naman pong yung bakanting lote na yon ay nabili na po nila ate. Nung tignan daw ni ate, ilang sako na ng basura ang nakatambak doon. Kaya syempre, nag-init po ang ulo ng ate ko. May barbed wire naman po doon na ginawang bakod pero mababa lang naman po. Hindi po talaga yon tapunan ng basura. Lalo at bago bumagyo noon, nilinis pa po namin ang loteng yon. Tinanggal ang mga talahib at talagang nilinis po namin. Nakakainis naman po talaga kung gawin yung tapunan ng basura ng ibang tao. Ang problema po kasi, nung sinita po sila ni ate, galit na galit pa raw ang matandang itago natin sa pangalang Lola Inday. Sila po yung pinakamalapit na bahay sa amin. Pero hindi po talaga maituturing na kapitbahay. Dahil medyo ilang metro pa po yun sa bahay nila ate. Nasa bandang dulo po kasi ng baryo ang kinalalagyan nila ate. At lahat po ng lupa doon banda ay meron na rin pong mga may-ari. Kaya bakit nga naman doon sila nagtapon ng basura? Ang sabi po noon nila Lola Inday, pagbabayaran daw ni ate ang ginawa niya sa kanila. Talagang yun po ang sabi ng matanda. Samantalang sila naman po ang mali. 2 taon pa lang po noon ang pamangkin kong si Jingjing. Mga 3 araw po ang nakalipas. Ginabi po ako noon sa aking pag-uwi. Madalas naman po akong gabihin dahil sa Kalibo pa po ako nag-aaral ng kolehiyo noon. At uwian po ako kahit medyo mahirap. Kasi nga, kapag kumuha po ako ng boarding house, wala pong makakasama sila ate sa bahay nila. Papasok na po sana ako nang makita ko po na parang meron pong naglalakad sa likod ng bahay. Dali-dali ko pong pinuntahan yon.
Nung nandoon na po ako sa likod ng bahay, bigla po yung tumakbo. At kahit madilim na po, nakilala ko po kung sino yon. Wala pong iba kundi si Lola Inday. Agad po akong nagtaka kasi yung pagkakatakbo po ng matanda, malayo po sa uugod-ugod ng matandang kilala ko. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Dahil yung mahaba niyang buhok at kung gaano ito kaliit, siya po talaga yon. Medyo maliit po kasi si Lola Inday. Agad po akong pumasok ng bahay na noon. Bago ko pa man po masabi yon kay ate, nakita ko pong nakahiga si ate dahil sumakit daw bigla yung kanyang tiyan nung gabi lang na iyon. Nung binanggit ko po sa kanya ang nakita ko, pati po siya ay nagtaka din siyempre. Mga ilang minuto daw po kasi bago ako dumating, may tinuturo daw ang pamangkin ko sa may bintana. At bigla daw itong umiyak na parang natakot. Nung tignan naman daw ni ate, wala namang kahit ano sa may bintana. Ganon din daw ng nakaraang gabi pero hindi raw niya nabanggit sa akin dahil abala nga ako sa pag-aaral. Ang sabi ko po noon kay ate, "Ate, hindi kaya aswang yung si Lola Inday? Baka ito ang sinasabi niya na pagbabayaran mo raw ang ginawa mo noong nag-aaway kayo. At baka ilang araw ka na pala niyang inaaswang. Hindi lang natin alam." Duda ko pa po noon. Pero ang sabi po ni ate, malabo daw yon kasi wala naman daw siyang naririnig tungkol sa matandang yon simula pa noon. Uminom lang po si ate noon ng gamot at medyo bumuti naman po ang sakit na kanyang nararamdaman. Pero hindi po talaga yon tuluyang nawala. Nagulat na lang po kami noon nung kinaumagahan po, meron pong kumakatok sa pinto. Sabado po yun ng umaga kaya wala na po akong pasok. Kaya po kami nagulat dahil pagbukas ko po ng pinto ay si Maricel po pala yung kumakatok. Siya po yung mismong anak ni Lola Inday na kasama po ng matanda noong nag-away po sila ni ate. Lumilingon-lingon po ito doon sa direksyon ng kanilang bahay. At agad po itong nakiusap na papasukin namin siya. Lumingon ako kay ate at pumayag naman po ito. Kaya pinapasok po namin si Maricel. Agad po akong nagtanong kung ano ba ang pinunta niya doon, na parang ayaw niyang merong makakita sa kanya. Tungkol kay nanay, sagot po agad nito. Galit na galit siya sa inyo. Alam niyo bang gabi-gabi siyang umaalis? Malamang binibisita niya kayo dito. Dagdag pa po nito. Teka. Ano bang ibig mong sabihin? Nalilito ko pong tanong noon. Nakakatakot tong gagawin ko pero wag na wag niyong ipagkakalata. Aswang ang nanay ko. Naniniwala naman siguro kayo sa aswang, hindi ba? Hindi ako mag-aaksaya ng oras dito para lang magsinungaling. Mahirap rin to para sa akin pero totoo ang sinasabi ko. At sinasabi ko sa inyo, gagawin niya ang lahat para makaganti sa inyo. Paliwanag pa po nito. Nanginig po agad ang kalamnan ko noon sa aking mga narinig. Naaaminin ko pong nakaramdam ako ng takot. Lalo at nanginginig po ang mga kamay ni Maricel noong ipinagtapat niya yon sa amin. Saan ka ba naman makakarinig ng ganon? Galing pa mismo sa sarili niyang anak. Ang sabi pa raw ng nanay niya, gabi daw ng araw din na yon mismo, yung anak naman daw ni ate ang kanyang pahihirapan. Aaswangin niya raw o baka pag minalas
Baka kunin niya pa raw ang bata. Kaya hindi raw yun mapapayagan ni Maricel at pinuntahan niya kami agad. Bago po umalis si Maricel, ang sabi po nito, magpasama na raw kami sa albularyo pero wag lang raw sanang papatayin ang kanyang ina. Pagkatapos po noon, agad pong umuwi si Maricel. Ang ginawa po namin noon, kay tatay lang po kami nagpasama. Dahil nga parang ang hirap naman pong magpasama sa albularyo, hindi pa naman kami sigurado kung totoo nga ba ang sinabi ni Maricel. Ang sabi po ni tatay noon, mas mabuti na raw na sigurado kami kaya mabuti daw na paniwalaan namin ang sinabi ni Maricel tungkol sa binabalak ng kanyang ina. Pagpatak po ng 6:00, naghanda na po ng baga ang tatay ko. Nilagay po niya iyon sa isang lumang kawali. Sabay nilagyan niya po yon ng dahon ng bayabas at binudburan po agad niya ng asin. Pinausok po niya iyon sa harap po ng bahay mismo. Parang kilala po kasing pangtaboy sa mga aswang kapag nagsiga ka po ng ganon. Meron pong dinalang baril si tatay, Sir Dan. Kaya parang mas dumagdag pa po ang kaba ko noon. Wala pong kuryente noon. Dahil binagyo nga po kami at natagalan pong ayusin ang mga sira sa linya ng kuryente. Lampara at kandila lang po ang gamit namin noon. Bandang 9:00 po ng gabi, pumasok na po si tatay kasi parang wala naman daw siyang nararamdaman doon sa labas. Ilang minuto lang po pagkapasok po ni tatay, nakarinig po kami agad ng huni ng tiktik. Nung una ay malakas po, tapos unti-unting humina. Pero ang sabi po ni tatay, yung akala raw naming palayo na tunog ay kabaliktaran daw yon. Nasa malapit na raw ang tiktik kapag ganon. Kaya ang ginawa po niya, binudburan po niya ulit ng asin ang kanyang siga. Sabay binitbit po niya iyon dahil iikot daw po siya palibot sa bahay habang nagdadasal at bitbit yung siga. 13 ikot po ang madalas pong gawin ng tatay ko sa mga ganong sitwasyon. Bale, naglagay lang po siya ng sapin sa kamay para hindi siya mapaso. Lalo at bitbit nga po niya ang lumang kawali na merong siga. Hindi pa man po nakukumpleto ang ikot na kanyang ginagawa. Nakita ko pong bigla niya pong binitawan ang kanyang pinapausok at agad po siyang bumunot ng baril. Kitang-kita ko po yun mula sa bintana. Napasigaw na lang po kami nang bigla po niyang ipinutok yon sa may taas po ng puno. 2 putok po yon. Sabay sigaw po ni tatay na tinamaan daw niya ang aswang. Lalo at bigla po kaming nakarinig ng pag-angil mula sa itaas. Yung tipo po ng angil na parang nasasaktan. Hawak ko po ang flashlight noon, kaya ang ginawa ko, inilawan ko po ang puno. At sa itaas po ng isang sanga, meron pong nakabitin doon ng pabaliktad na isang nilalang na talagang mahaba po ang dila. Nang tamaan po yun ng ilaw, agad po yung tumalon mula sa sanga. Doon na po namin narinig ang malakas po na pag-angil na parang galit na galit. Bago po yun tumakbo palayo. Babarilin pa po sana ulit ng tatay ko. Pero narinig na po naming sumisigaw si Maricel na tama na. Tumatakbo po ito palapit sa bahay namin. Ayaw po paawat ni tatay noon, kaya pinutukan po niya ng 1 beses pa sa may kakahuyan. At talagang pupuntahan po sana niya sa bahay nila Lola Inday para siguraduhin, pero umiiyak na po si Maricel at halos lumuhod na po ito sa lupa sa pagpapakiusap na wag nang gawin yun ng tatay ko. Kaya naawa po si tatay
at kumalma na po ito. Mukhang hindi po inaasahan ng aswang na iyon na meron palang baril si tatay at walang pag-aalinlangan niya iyong ipinutok. Ang sabi po ni tatay, isang pares ng mapupulang mata lang daw talaga ang kanyang nakita. Kaya agad daw niyang pinutukan yon at hindi naman daw niya akalaing tatamaan niya. Pero dahil hindi niya po pinuntahan, alam naming hindi yun matutuluyan. Merong paraan ng mga aswang para pagalingin ang kanilang sugat. Alam niyo naman po siguro yon kung naniniwala kayo. Ang sabi po ni tatay noon kay Maricel, paalisin na lang daw nila ang matanda sa lugar namin para wala ng gulo. Kinabukasan nga po, hindi lang po si Lola Inday ang umalis. Sila pong magpamilya. Wala pong nakaalam nito. Dahil hindi po kami mga bida-bida para ikwento pa po yun sa iba. Lalo't yun po ang hiniling sa amin ni Maricel. Pero dahil matagal na rin naman po to, kaya ikwento ko po dito. Simula po noon, wala na po kaming nararamdaman sa gabi. Nabili na rin po ng ibang lupa nila Lola Inday. Yung bahay po nila winasak na rin dahil kubo lang po yun. Si Maricel naman po, bumisita lang po dito ng isang beses. Nagpasalamat po ito kay tatay at ang sabi po nito, nanghihina na raw ang katawan ng nanay niya. Sinabihan po namin siya na wag niyang tatanggapin kung sakaling mamatay na po ito. Pero hindi po namin alam kung sinunod nga po niya yon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Salamat po. Binabati ko po ang lahat ng mga kababayan kong mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Ako nga po pala si Paulo, tubong South Cotabato. Pero kasalukuyang nakikipagsapalaran dito sa ibang bansa. Nagtatrabaho po ako bilang welder dito sa Japan. Medyo matagal na rin po akong hindi nakauwi dyan sa Pilipinas. Lalo at nagkaroon nga po ng pandemya. Ayoko na pong magbilang dahil mas lalo kong namimiss ang naiwan kong pamilya. Baka napaisip po kayo sa pamagat ng kwento. Kaya agad ko pong lilinawin na hindi po ako ang may kagustuhang tumikim ng ibang putahe sa kwentong ito, kundi ang tatay ko. Noong kabataan po namin, madalas pong mag-away ang mga magulang ko dahil sa pambababae ng magaling kong ama. Makailang beses na po itong nahuling may ibang babae noon. May pagkakataon pa nga po na ako pang nakahuli sa kanila. Dahil yung kinakalantari po niyang babae ay nanay pa ng kaklase ko nung high school. Humingi lang ng humingi ng tawad ang tatay ko noon. At muli niya pong sinuyo ang nanay ko. Ito namang si nanay ay talagang marupok. At hindi niya po talaga matiis kahit ilang beses na po siyang niloko ng tatay ko. Hindi ko rin po alam talaga. Siguro, iniisip rin po ni nanay noon ang kapakanan po namin ng kanyang mga anak. Dahil kung magkataong maghiwalay sila ni tatay, magkakandaletse-letse na po ang buhay namin. O baka magkakahiwa-hiwalay din po kami ng aking mga kapatid. Naiintindihan ko rin naman po noon pero hindi maalis sa akin ang magalit kay tatay noon, Sir Dan. Niyuyurakan na rin po kasi nito masyado ang pagkatao ng nanay ko. Akala po namin noon, nung ako na ang nakahuli sa kanya, ay titigil na ang tatay ko. Akala po namin, yun na talaga ang huli, pero nagkamali kami sa iniisip namin noon. Mahilig lang po talaga sigurong tumikim ng ibang putahe ang aking ama. 16 na taong gulang po ako nang mangyari itong kwento ko.
Nasa 4th year high school na po ako noon. Isang araw, meron pong dumating na pamilya doon sa lugar namin. Anak po siya nang noon ay namatay naming kababaryo na si Lola Glenda. At itago po natin siya sa pangalang Aling Conching. Nasabi ko pong pamilya kasi itong si Aling Conching, nung dumating po ito sa lugar namin, ay meron na po siyang 2 anak pero walang asawa. So bali nung nailibing na ang kanyang nanay, sila na po ang tumira doon sa bahay nila Lola Glenda. May kalakihan din po kasi ang bahay na iyon. Kaya sayang nga naman kung walang titira. Ang sabi nila noon, bata pa lang daw itong si Aling Conching, ay sumama na raw ito sa kanyang tita doon sa Iloilo. Kaya doon po ito lumaki. At sobrang bihira lang po daw ito kung umuwi dito sa lugar namin sa Cotabato. Madalas ilang araw lang rin. Kaya hindi ko po talaga siya kilala noon. Pero ang nanay at tatay ko, syempre, kilala po nila yon. Nagsimula po ang lahat nang magtayo ng tindahan at karinderya itong si Aling Conching. Minsang bumili si tatay ng ulam doon sa kanila. Abay pagkatapos po noon, madalas na siyang uminom doon sa tindahan nila Aling Conching. Halos gabi-gabi po, doon na ito nakatambay para uminom. Umabot po sa punto na minsan kapag bumili siya ng ulam, inaabot siya ng mga 1 oras bago makabalik. Samantalang malapit lang naman po yon. Galit na galit po si nanay noon. Dahil imbis na bibili lang po ng ulam, baka ibang putahe na raw po pala yung tinitikman ng tatay ko. Pero ito namang si tatay, tuloy pa rin sa kanyang ginagawa, na kahit yung ibang mga taga sa amin, sumusumbong na sa nanay ko tungkol doon. Umabot po sa punto na napuno na talaga ang nanay ko noon. At isang gabi, pinuntahan na po niya doon kila Aling Conching. Hindi niya po yon sinabi pero nung mapansin ko po na wala siya doon sa bahay, kinutuban po ako agad dahil bukod sa gabi, makailang beses na rin po niyang gustong gawin yon. Sumunod po ako agad doon at naabutan kong nag-aaway na ang dalawa. Walang iba kundi si nanay at si Aling Conching. Talagang nilabas po ni nanay noon ang kanyang galit. At nakapagbitaw rin po siya ng mga masasakit na salita. Lalo at inabutan niya nga po doon ang tatay ko na may ginagawang syempre hindi na natin babanggitin. Galit na galit po si Aling Conching pero hindi niya po itinanggi na may namamagitan sa kanila ng tatay ko. Syempre, paano niya nga naman itatanggi kung nahuli na sila? Ang sabi niya, walang kwentang asawa daw kasi ang nanay ko. Kaya pinagpalit po siya ng tatay ko. Pero nagulat pa po ako noon nung may iba pa po itong sinabi sa nanay ko. Wag na wag mo akong hinahamon na. Nagpipigil lang ako sa baryo na ito. Kahit dito sa karinderya ko, inaayos ko ang trabaho. Pero kapag napuno ako sa'yo, ilalabas ko talaga ang pagkademonyo ko. Sigaw pa po noon kay nanay ni Aling Conching. Bigla pong nagbago ang ekspresyon sa mukha niya noon. Bigla pong nanlisik yung kanyang mga mata na parang yung mga pinagsasabi po niya ay hindi lamang walang lamang banta, kundi totohanan na. Doon ko na po pinakiusapan si nanay noon na umuwi na. Ang tatay ko naman, hindi na namin tinanggap sa bahay namin. Umuwi po ito kila lolo at lola na mga magulang po niya. Mga ilang araw pagkatapos po nun, nagising po ako isang umaga sa sigaw ng kapatid kong babae. Pagbukas po kasi niya ng bintana, tumambad po sa kanya ang isa sa mga anak ng alaga naming kambing.
Nakatali po ito sa leeg at ibinitin doon sa labas mismo ng bintana. Habang ang tiyan po nito ay wasak na. Napabangon po ako agad noon at tinignan ko. Kinilabutan po ako agad sa aking nakita. Talagang wasak po ang tiyan ng kambing at medyo tumutulo pa po mula doon ang mga dugo. Maliit pa po na kambing yon na itinatali po lang namin sa may likod ng bahay. Bukod sa nakakaawa po ang hayop, kinilabutan po talaga kami sa nangyaring yon. Ikaw ba namang bigla mo na lang masaksihan na gano'n na ang nangyari sa alaga niyong kambing? At sino pa ba ang maiisip naming may kagagawa nun? Kundi si Aling Conching lamang. Kahit kasi nag-away sila nanay at tatay, hindi niya iyon magagawa sa amin. Lalo na po sa alaga naming hayop. Ang nakapagtataka pa po doon, bakit ganun? Bakit parang ang brutal ng paggagawa? Alam ni nanay noon na wala rin kaming mapapala kapag ipinaabot pa namin yon sa barangay. Matagal na panahon na po kasi itong nangyari. Lagpas 50 na rin po ako ngayon. Kaya hindi pa po talaga ganon kaayos ang paghawa kapag may mga ganong gulo noon. Wala pa po kaming naisip noon na baka aswang o kung ano man. Ang iniisip pa namin noon, baka mainutusan si Aling Conching na gawin yon sa amin. Kinagabihan po, hindi ako tumambay kasama ang barkada ko noon. Dahil doon ako nagbantay kila Aling Conching. Gusto ko lang pong malaman noon kung pumupunta pa ba doon ang tatay ko. At nagbabakasakali din po ako na may malaman akong kung ano doon. Medyo sinunod ko lang po ang kutob ko noon. Hindi ko naman po inaasahan noon na meron talaga akong masasaksihan. Ang sabi ko noon, kapag pumatak na ang 9:00 sa aking suot na relo, uuwi na ako. Sa totoo lang, hindi ko rin po alam kung bakit ginawa ko yun noon. Ang sa utak ko lang po noon, kapag nakita kong pumunta doon ang tatay ko, talagang sasapakin ko siya para kay nanay. Nung malapit na pong mag 9:00, napayuko po ako sa likod ng puno nang bigla pong tumunog ang pinto na parang may bumukas. Ang pinto po na iyon ay mga nasa 20 metro lamang po ang layo sa kinalalagyan ko. Nakabuhos po ang buong atensyon ko doon kung sino ang lalabas. Iniisip ko po kasi noon na baka ang tatay ko. Pero si Aling Conching po ang lumabas sa pinto. Tinawag po agad nito ang pansin ko dahil paglabas niya pa lang po ng pinto, iba na po ang kilos nito. Parang brusko na parang wala sa kanyang sarili. Tumingin-tingin po ito sa paligid. At agad po akong yumuko lalo nang bigla pong maipinahid itong kung ano sa kanyang balat. Pagkatapos po nitong magpahid ng kung anong likido sa kanyang balat, inuunat-unat na po nito ang kanyang katawan. At agad po akong napatakip ng bibig nang bigla na lang pong nagbago ang anyo po nito. Nililinaw ko lang po hindi po siya nag-anyong hayop. Pero kapansin-pansin po ang pagbabago sa kanyang anyo. Maliwanag po ang buwan. Kaya sigurado po akong parang bigla pong humaba ang kanyang mga ngipin. At ang nguso po nito, parang humaba rin. Pati na rin po ang balat, naging maitim at mabalahibo. Parang galit na galit po talaga ang kanyang itsura, na talagang nakakatakot. Sa anyo po niyang iyon, mabilis po itong pumasok sa kakahuyan hanggang maglaho sa karimlan. Masukal na po kasi doon banda, kaya napakadilim po. At hindi ko na po nakita kung saan ito nagpunta. Halos hindi po ako huminga noon dahil doon na po ito banda sa akin dumaan, papuntang kakahuyan. Siguro dahil po sa galit nito
at parang wala sa kanyang sarili na hindi na niya ako naamoy. O baka dahil nasa may puno po ako ng bignay kung saan medyo mabaho din po ang amoy ng mga papausbong na dahon ng bignay. Sa mga nakakaalam po ng punong ito, alam niyo po ang tinutukoy kong amoy. Nagmadali na po akong tumakbo pa uwi. Madadaanan ko po sa aking pag-uwi ang bahay nila tito. Kaya sinabi ko pong samahan niya ako pa uwi ng bahay at magdala siya ng baril. Na agad naman po niyang ginawa. Kahit hindi ko pa naipaliwanag ng maayos. Pagdating po namin doon, Sir Dan, tama nga po ang aking hinala. Nagsisigawan na po sila nanay doon. Wala po kaming kapitbahay. Dahil nasa gitna po ng palayan ang bahay namin. Hawak po ni Tito ang flashlight. Kaya inilawan po niya sa may bahay namin. Habang tumatakbo na po kami palapit. At doon po namin nakita mismo na may aswang na pong nakadapa sa itaas ng aming bubong na parang puwersahan po nitong kinakalampag ang bubong ng bahay. Kaya siguro sumisigaw sila nanay. Nung tamaan po ito ng ilaw, agad po iyong tumalon sa may palayan. Siyempre, pinutukan po ni Tito. Pero masyado po yung mabilis. Sinabi ko po agad kay nanay na pagbuksan niya kami. Nung buksan po niya ang pinto, may hawak na pong itak si nanay. At kahit po yung iba kong kapatid, may mga hawak pong kutsilyo habang umiiyak. Mabuti na lang daw po at nasara po agad nila ang bintana at pinto nung una nilang marinig ang kalampag sa labas. At mabuti na lang din po na inabutan sila namin. Alam po naming si Aling Conching yon pero wala po kaming patunay. Ang sabi po namin noon, pupuntahan na lang namin sa kanilang bahay kinabukasan. Kasi nga, takot na takot pa po sila nanay at ang aking mga kapatid ng gabing yon. Pero nung pinuntahan na po namin kinaumagahan, ang sabi po ng kapitbahay nila, nung gabi pa lang daw po, nagmamadali na raw pong umalis si Aling Conching, dala-dala ang kanyang mga anak. Wala na po kaming naabutan, Sir Dan. At kahit maraming taon na po ang lumipas, ni anino po ni Aling Conching, hindi na po nakita sa lugar namin. Kaya nanahimik na po kami tungkol doon. Si tatay naman po, hindi na po namin tinanggap sa bahay. Naghiwalay na po talaga sila. Siguro, hanggang dito na lang po itong kwento ko. Maraming salamat po. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Romeo. Hindi ko tunay na pangalan at kasalukuyang naninirahan dito sa Maynila. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay hango sa sarili kong karanasan noong ako ay binata pa lamang at naninirahan sa isang liblib na baryo sa Leyte. Hindi ko na lamang babanggitin pa yung eksaktong lugar kung nasaan naganap ang mga pangyayaring ito, pagkat matagal na panahon na rin ang nakalipas at batid kong limot na rin ito ng mga kaanak kong kasama nang maganap yung pangyayaring ito. Nangyari po ito dekada 80. Sumama kami ng aking pinsan na si Armando at si Jepoy sa kapitbahay naming si Mang Predo para magtrabaho sa palayan sa baryong medyo may kalayuan po sa amin. Sa tansya ko po, noong lakarin na po namin, umabot din kami ng mahigit 2 oras bago po namin narating yung palayan na paggagapasan namin. Kaya pala sinabi ni Mang Predo na magbaon kami ng pagkain at tubig dahil malayo umano ang pupuntahan namin at baka walang mabilhan ng pagkain. Mang Predo, napakalayo po pala rito.
Ang akala ko po'y hindi naman ganun kalayuan. Reklamo pa ni Jepoy sa matanda habang patuloy rin kami na naglalakad. Oo nga po, grabing hingal yung inabot namin mula kanina pa. Akala ko rin malapit lang eh. Segundang wika naman ni Armando. Kaya nga, hindi ba't sinabi ko na rin sa inyo na magbaon kayo ng pagkain at tubig? Dahil talagang napakalayo ng ating pupuntahan. Lalo at maglalakad lang din tayo. Tugon pa ng matanda sa amin. Mabuti na lamang at nagbaon talaga ako ng pagkain. Sambit naman ni Armando. Ikaw insan, may baon ka rin bang pagkain? Baling naman na tanong sa akin ni Jepoy. Oo naman, pinabaunan ako ng nanay ko ng pagkain tsaka ng tubig. Sabi ko naman. Sa paglipas ng ilang minuto, ay narating na rin namin yung palayan na pagtatrabahuhan namin. Sumunod lamang kami ng paglalakad kay Mang Predo, patungo sa isang kubo. Pagkadating nga namin sa kubo, ay sinabi ni Mang Predo na isabit lang namin sa mga pako yung aming mga kagamitan para makapagsimula na nga rin kami ng trabaho. Pagkatapos nga namin gawin yon, kaagad na kaming lumusong sa putikan at doon ay nagumpisa na nga kaming magapas ng mga palay. Nakita kong hindi lang kami yung nagagapas doon, pagkat may mangilan-ngilan rin na nagtatrabahong mga matatanda. Subalit, parang napansin ko na seryoso yung mga ito sa kanilang pagtatrabaho, na hindi talaga sila nag-uusap. Lalo na nga rin yung tatlong matandang umagaw pa ng pansin ko. Magtrabaho ka na, huwag kung saan-saan yung tingin. Wika naman ni Mang Predo. Marahil ay napansin po nito na palaging nakatingin nga ako sa kabilang pwesto ng palayan at tinitignan ko nga yung ibang nagagapas. Mang Predo, pagmamay-ari rin po ba ng amo natin ang mga palay na ginagapas nila? Ikaw talagang bata ka. Napaka-intrigera mo. Magtrabaho ka na lang riyan at huwag nang pansinin ang mga taong nasa paligid. Mamaya magalit pa yung mga yan sa kakatingin mo. Sagot naman ni Mang Predo. Nagtatanong lang naman po ako eh. Mahinang sambit ko bago muling nagtrabaho. Sa paglipas ng mga oras, napapansin kong pabugso-bugso yung ulan. Hindi naman kalakasan pero talagang pabugso-bugso. Kaya't mas lalong lumalalim yung putik na nilalakaran namin, lalo at mas lumalambot nga yung lupa. Subalit hindi namin alintana yon at patuloy nga kami sa pagtatrabaho. Sa kadahilan ng iniisip rin namin na meron na kaming pangbili ng pagkain kapag nakasahod na. Habang nanananghalian kami, ay panandalian kong sinipat ang mga nagtatrabahong matatanda sa kabilang pwesto ng palayan. Nakita kong patuloy pa rin sila sa pagtatrabaho at para bang hindi man lang nakakaramdam ng gutom at pagod. Mang Predo, kilala mo po ba yung mga yan? Bakit parang kanina ko pa napapansing hindi nagpapahinga yung mga yan? Tanong ko pa kay Mang Predo. Ikaw talaga oh. Kumain ka na nga riyan at wag nang titingin kung saan-saan. Sige na, kain na. Saway naman sa akin ng matanda. Napaismid naman ako dahil kanina pa ako tanong ng tanong. Pero ni isa, wala man lang sinagot yung matanda. Pagkos ay sinasaway pa nga nito ako. Samantalang wala naman din akong nakikitang masama sa pagtatanong. Matapos po naming kumain ay sandali muna akong nagpahinga sa may paanan ng malaking puno. Malilim po kasi doon, kaya doon ko nga napagpasyang magpahinga. Samantalang yung mga pinsan ko ay nasa kubo pa rin nakahiga. Habang namamahinga ko, nasipat ko yung matandang lalaki na masamang nakatitig sa akin. Matalim yung pagkakatitig nito. At sa hindi malamang kadahilanan, Sir Dan, bigla po akong kinabahan. Yun bang parang may nagawa kong kasalanan ng hindi ko mawari?
Teka lang, bakit gano'n na lamang yung kanilang titig sa akin? Wala naman akong ginagawang masama rito ah. Wika ko pa sa aking sarili. Napaigtad na lamang ako nang bigla kong tapikin sa balikat ni Mang Predo at nagwika itong, "Hindi ba sinabi ko sa inyong huwag lumayo sa akin? Ikaw talagang bata ka oh. May pagka matigas rin talaga yung ulo mo ah. Halika na at doon tayo sa kubo. Baka mamaya niyan mapag-interesan ka pa ng mga nilalang rito. Tara na nga sa kubo." Wika pa sa akin ni Mang Predo. Napakunot noon na lamang ako sa kadahilan ng tanghaling tapat naman ng mga oras na yon. At bakit parang takot na takot si Mang Predo na may mangyaring masama sa akin. Gayong wala naman sigurong gagalaw doon sa akin dahil tanghaling tapat nga gaya ng sabi ko. Hindi na lamang ako umimik pa sa mga tinura ng matanda at agaran ko nga itong sinunod. Para wala ng problema. Pagsapit ng hapon ay natapos na nga kami sa aming ginagawa. Habang naghihintay kami sa pasahod, ay panay pa rin yung tingin sa akin ng nasa kabilang pwesto at para bang hindi mapalagay yung tatlong matanda na sa tingin ko ay mga nasa 50 mahigit hanggang 60 na po yung edad. At makulimlim na yung paligid at wala pa rin yung amo ni Mang Predo. Ano ba naman yan? Inabot na tayo ng takip silim sa kakahintay dito bago ibigay yung pasahod. Nasaan na nga ba si amo? Magagabi na. Narinig ko ring reklamo ni Mang Predo. Sa kadahilan ng gumagabi na nga at talagang medyo dumidilim na rin. Baka parating na po yun, Mang Predo. Maghintay na lamang po tayo sandali. Sabi ko naman sa matanda. Sa bagay, pero dapat inagahan niyang magpasahod sa atin eh. Alam naman niyang delikado rito eh kapag ganitong oras na. Wika pa ni Mang Predo. Napakunot noo po ulit ako at napatingin sa matanda. Dahil hindi ko maintindihan ang ibig nitong ipahiwatig ng mga sandali na iyon. Kung bakit nasabi nga niya na delikado yung lugar na pinagtrabahuhan namin. Dahil sa parang wala naman talaga akong kakaibang naramdaman. Bukod lamang doon sa matatandang tinitignan ako ng masama. Maliban doon, wala talaga eh. Kaya paano nga nasabi ni Mang Predo na delikado? Wika ko pa sa utak ko noon. Makalipas nga yung ilang sandali, dumating na yung taong nagpapasahod. At pagkalapit nito sa amin, agad itong humingi ng paumanhin dahil may ginawa raw siyang trabaho at alanganing oras na nang makaalis siya sa kanila. Matapos maibigay sa amin yung sahod, ay nagbilin yung amo ni Mang Predo na umuwi na raw kami kaagad at wag nang sumabit pa kung saan. Sige po boss, wag po kayong mag-alala at uuwi na rin naman po kami. Maraming salamat po dito sa sahod. Tugon naman ni Mang Predo. Matapos nga po kaming bigyan ng pasahod, kaagad na kaming naglakad pa uwi. Habang naglalakad kami pa uwi, dahil sa probinsya at liblib nga yung pinagtrabahuhan namin. Kahit 6:00 pa lamang ng mga sandali na yon, ay talagang mas dumidilim dahil maraming parte na puro puno sa gilid. Kaya naman nagsindi na po kami ng sulo ni Mang Predo bago kami nagpatuloy sa paglalakad. Medyo pagod pero panay pa yung pagkukwentuhan namin at nagtatawanan pa habang naglalakad. Nang bigla na lang na, "Huwag kayong maingay kapag naglalakad sa mga ganitong klase ng lugar. Baka mamaya mabati kayo. Hindi lamang tayo yung tao rito." Saway pa sa amin ni Mang Predo at seryoso po ito sa paglalakad. Si Mang Predo talaga masyadong Sino pa bang ibang tao yung sinasabi ninyo? Tayo-tayo lang naman yung naglalakad dito. Medyo natatawa ko pang wika sa matanda. Akmang sasagot pa sana ito nang bigla na lamang kaming nakarinig ng mga pag-angil ng aso na sumisingap-singap.
na tila ba kinakapos ng hininga. Kaya naman napatingin kami sa gawi kung nasaan yung hayop na nag-iingay. Sandali, huwag kayong gumalaw. Pagpipigil pa sa amin ni Mang Predo. At tinapat po nito yung kanyang bitbit na sulo. Sa kung saan nakakarinig kami ng pag-angil. Noong matapat nga niya iyon, doon nga ay may nakita kaming nakakapanghilakbot na wangis ng aso. Napayat na animoy galisin at halos buto na lamang yung pangangatawan, pero talagang kikilabutan ka sa unang tingin pa lang. Pagkat namumula ang mga mata nito at walang humpay yung pagtulo ng laway sa lupa. Nakabuka rin po yung bunganga. At hindi ako pwedeng magkamali na talagang kakaiba yung kanyang mga pangil. Hanggang sa maya-maya pa, meron pang dalawang aso na kasing wangis din po ng una naming nakita at naglalakad na rin papalapit sa amin habang umaangil. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Naloko na. Bulalas na sambit ni Mang Predo. At sabay nga kaming napatingin ng mga pinsan ko sa kanya dahil sa nababanaag namin sa mukha ni Mang Predo ang pagkabahala at takot. Ano pong ibig ninyong sabihin, Mang Predo? Kinakabahan kong tanong sa matanda. Aswang. Yang tatlong yan. Mga aswang yan. Yan na marahil yung tatlong matandang nakatitig sa iyo palagi kanina doon sa palayan. Huwag mo na silang titigan. Minamasama ng mga aswang. Kapag paulit-ulit mo silang tinititigan na parang meron kang ibang ibig sabihin. Wika pa nga ng matanda. Nang marinig ko nga yung kanyang mga sinabi, ay hindi ko napigilang mangilabot at para bang tatakasan na ako ng kaluluwa anumang sandali. Nangangatog na rin bigla yung mga tuhod ko at para bang hindi ko na kayang ihakbang ang aking mga paa. Aswang? Aswang po? Teka lang, Mang Predo ah. Hindi ko po kayong maintindihan. Nagugulahang tanong ng pinsan kong si Jepoy. Magsasalita po sana ako. Nang marinig kong sumigaw na si Mang Predo na tumakbo na umano kami. Kaya naman mabilis pa po sa 4:00 kumaripas kami ng takbo. Parang nawala po bigla yung panginginig ko at kusa na lang din gumalaw yung aking katawan. Habang tumatakbo nga kami, Sir Dan, nasipat ko pang hinahabol kami ng mga aswang na talagang dinig na dinig ko yung kanilang pag-aangil. Bilisan nyo! Tumakbo na kayo! Huwag kayong babagal-bagal. Sigaw pa ni Mang Predo sa amin noon. Sa hindi ko malamang dahilan kung bakit tila ba napakabilis na tumakbo ni Mang Predo ng mga sandali na yon na para bang hindi rin siya matanda sa aking paningin. Daig pa kami ng mga binata sa bilis ng kanyang pagtakbo. Maya-maya pa ay nakita kong malapit na akong maabutan ng mga nilalang na humahabol sa amin. At nung akmang susunggaban na nga ako ng isa doon sa kanila na mga nakakahilakbot na mga aso, mabilis pong humarang si Mang Predo at walang pag-alinlangan na meron po itong dinukot sa kanyang bayong na meron palang lamang buntot ng pagi. Kaya naman, nung tinamaan po yung isa doon sa mga hayop, agad pong napatras yung mga ito. Talagang ininda rin po ng hayop na animoy nangisay po ito ng sandali. Pero syempre, hindi rin paaawat ang mga yon kahit pa nakita nilang meron nang buntot ng pagi. Doon na nga po kami sinagawa ni Mang Predo na patuloy na lang kaming tumakbo dahil anumang sandali, mahahabol na kami ng mga aswang. 3 po kasi yung mga ito. Kung isa lang daw sana, hindi na namin kailangan pang tumakbo. Mang Predo, okay lang po ba kayo? Kinakabahang tanong ko habang kami ay tumatakbo. Huwag nang maraming tanong. Tumakbo na lamang tayo ng mabilis para makalayo na tayo sa mga aswang na ito.
Pasigaw na wika pa ni Mang Predo sa akin at mabilis po nito akong hinatak. Sa totoo lang po, sa aming magpipinsan, ako po yung pinakamabagal kumilos at tumakbo. Inaatake po kasi ako ng hika kapag masyadong napapagod. Kaya ng mga sandali po na iyon, muli ko pong naramdamang kinakapos na ako ng aking hininga. Mabuti na lamang. At talagang pilit akong hinihila ni Mang Predo na hindi niya po ako binibitawan. Hanggang sa ilang sandali pa, tuluyan na nga po kaming nakalayo sa mga aswang na iyon na humahabol sa amin. At baka tumigil na nga rin po sila nung makita nilang meron na ring mga kabahayan. Doon ko na nga hindi napigilan at inatake na nga po ako ng hika. Nakita kong naglabas ng boteng merong lamang langis si Mang Predo. Pinahid po niya yon sa aking dibdib at pinamoy rin po niya sa akin kaya medyo guminhawa po yung aking pakiramdam. Hindi pa nagtapos doon at pinainom rin po niya sa akin yon. Hindi naman ako nag-alinlangang gawin yon dahil makakatulong raw yon para maibsan yung nararamdaman ko. Sa maniwala po kayo at sa hindi, matapos ko pong inumin yon, ilang segundo lamang po yung lumipas ay gumaan na rin agad yung aking pakiramdam. Yung mga tao po noon sa mga kabahayan, nagsilabasan po eh. Nagulat sila kung ano ba yung ingay na kanilang naririnig. Sigaw rin po kasi kami ng sigaw. Yung matindi pa po doon, nung sinabi po naming hinahabol kami ng aswang, parang hindi po nagulat yung mga taga roon. At katunayan, agad po kaming pinapasok ng isa sa kanilang bahay. Nung sinabi po namin yung tungkol sa tatlong matanda, kinumpirma po ng nagpatuloy sa amin na aswang daw talaga yung mga matatanda na iyon. Nagpahinga lang po kami doon sandali at pinalipas lang po namin yung ilang oras. Tapos sinatid na rin po kami sa may bukana ng aming baryo ng mga nagmagandang loob na tumulong sa amin. Habang naglalakad po kami papunta doon ko lang po nalaman na isa palang manggagamot si Mang Predo. At una pa lang daw, napansin na raw niya na aswang talaga yung tatlong matanda. Kaya nga raw pa ulit-ulit niya akong sinasaway na tumigil na ako sa pagtingin doon sa direksyon ng tatlong matanda at baka magalit pa nga yung mga ito sa akin. Simula po noon, hindi na rin kami sumama kay Mang Predo. Natakot na rin po kami na baka maulit pa yung aming naranasan. Talagang nakakatroma po yung ganong karanasan eh. Tandang-tanda ko pa rin po yung itsura ng tatlong aso na parang pareho rin po sa tatlong matanda na talagang payat na payat. Hindi maalis sa isip ko yung kanilang nakakahilakbot na mga anyo. Pero dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Ako man ay isa rin po sa masugid po ninyong tagapakinig nitong taong 2021 po lamang. Noong naka-quarantine po ako, nagsimula po akong makinig. Dahil umuwi nga po ako dito sa probinsya namin sa Leyte, galing pong Maynila. Dito rin po sa lugar namin sa Leyte nangyari ito, na hindi ko na rin po babanggitin talaga mismo. Para maprotektahan po ang imahe ng lugar namin at para wala na rin pong issue pa. Alam naman po natin lahat na bagyuhin po talaga ang lugar po namin. Sa tuwing may bagyo po na pumapasok sa Pilipinas, madalas pong apektado po talaga kami. Halos lagi nga po kaming inaabot eh. Dahil nasa silangan nga po talaga kami ng Pilipinas. Mga 10 taon mahigit na po ang nakaraan, sinalanta po ang lugar namin ng magkakasunod po na mga bagyo. Parang 2 bagyo po yon na tumama po talaga sa amin. Sa loob lamang po ng 2 linggo. Magkasunod po yun na bagyo dahil nasa buwan po yun ng Disyembre. Kaya ang nangyari po noon, nawasak po talaga ang bahay namin. As in, wasak po talaga. Na mapapagastos ka po talaga ng malaki kung ipapaayos pa po yun. Nasa coastal area po kasi yung amin. At talagang sobrang lapit din po yun sa dagat.
yung mismong bahay po namin. Kaya hindi na po talaga kinaya pa. Nagpatayo na lang po kami noon ng barong-barong muna. Kasi nga, wala kaming panggastos. Pati po yung bangkang pangisda ng tatay ko, na inakyat na po niya sa dalampasigan para hindi mawasak. Pero tinumbahan naman po ng puno ng niyog, kaya hindi pa rin po nakaligtas. Walang-wala po kami noon at wala din pong kabuhayan, kaya temporaryo na lang po kaming nagpatayo ng kubo. Doon po kami nagsiksika noon. Dahil po doon, maswerte naman pong nagkaroon po noon ng pabahay. Parang housing project po ng gobyerno, na para po sa mga sinalanta po ng bagyo na walang matinong matirhan. Nakita naman po nila yung sitwasyon po namin noon. At 5 pa po kaming magkakapatid, na ang iba ay maliliit pa po. Pangalawa po ako noon at 14 na taong gulang lamang po. Kaya naisama po kami doon sa mga benepisyaryo ng pabahay po na yon. Tawagin niyo nga po pala ako sa pangalang Ramil. Bale yung lokasyon po ng pabahay ay sa ibang barangay pa po. Kaya syempre, lumipat po kami noon. Syempre, hindi na po kami aarte pa dahil magkakaroon na nga po kami ng mas maayos po na bahay. So yun na nga po. Magkakahilerang mga bahay po yon, na galing po sa iba't ibang barangay na sakop po ng bayan namin ang mga nakatira doon. So bale marami pong mga tao doon na hindi po talaga namin kilala. Iba-iba pong benepisyaryo. Mismo nga pong katabi naming bahay, hindi po namin kilala noon. Medyo masikip pa rin po yon, syempre maliit lang po yon na bahay. Pero mas okay po kaysa sa barong-barong na ginawa po namin noon. At least meron pong sariling CR. Maingay po kasi maraming bata pero masaya naman po, lalo at marami pong mga bagong mukha. May isang kaedad po ako noon na lalaki na nakasundo ko po, kaya okay na po ako noon. Tawagin po natin siyang Marlon at siya po ang kasama ko nung nagsimula po ang kababalaghan sa kwento kong ito. Sa edad po naming 14, pareho pa rin po kaming mahilig maglaro ng gagamba noon. O teka, wag niyo po akong huhusgahan na. Marami pong mas matanda pa sa akin noon na naglalaro din po ng gagamba. Ginagawa po kasi naming sugal yon. 2 po kami noon ni Marlon. May dala po kaming flashlight na yung tipo pong kasama po sa isang lighter. Basta yung lighter po na yon, may kasama pong flashlight. Yun po yung gamit namin noon sa paghahanap ng gagamba. Lalo at gabi po kami naghahanap dahil madalas po ay marami kaming nakukuha kapag gabi. Siguro mga nasa 9 PM o 10 PM na po yun nung pauwi na po kami ni Marlon. Tuwang-tuwa po kami noon dahil marami po kaming nakuhang gagamba doon sa medyo masukal po na parte sa likod po ng pabahay. Nagulat po ako nang bigla pong takpan ni Marlon ang aking bibig habang nagsasalita po ako sa paglalakad po namin. Tapos agaran din po niya akong hinilapay ako. Sinenyasan po niya ako noon na manahimik at meron siyang tinuturo. Dali-dali rin po nitong pinatay ang flashlight sa lighter po na hawak ko. Nung tignan ko po ang kanyang tinuturo. Ano yan, tol? Ano yan? Bulong ko noon nang makita ko po mismo na sa itaas po ng bubong ng isa doon sa mga magkakahilerang bahay, merong marahang gumagapang at nakayuko lang po doon na parang may sinisilip po doon sa loob. Buti po sana kung normal lang po ang itsura nun. Kahit hindi naman po ganun kaliwanag ang buwan ng gabing yon, nakikita naman po namin ng malinaw. Kung paano po yung kumilos, alam po namin kakaiba.
Parang hayop po yon na nasaan yung tao. Parang tao pa rin po yung katawan nito. Pero talagang magugulat ka po na nakikita po mismo yung mahabang dila nun. Na animoy dinidilaan po niya ang bubong ng paulit-ulit habang nakasilip siya doon sa loob ng bahay. Hindi ko po alam kung may butas ba doon o ano, pero yung pagkadapa po nito at yung ikinikilos po nito, talagang parang may sinisilip po ito doon po sa loob ng bahay. Tol, dito lang tayo ah. Kahit anong mangyari, huwag kang tatakbo. Bulong po noon ni Marlon habang nakadapa lang po kami doon sa may damuhan. Hindi po ganun kalapit syempre. Distansyang sapat na po para makita namin ang isang kakilakilabot na nilalang. Maya-maya pa po, umiiyak po yung bata na alam naming doon ang galing sa bahay kung saan naroroon ang nilalang na alam rin naming isang aswang. May bago po kasing panganak na sanggol po doon. At marahil ay yun ang pakay ng aswang na yon na nasa itaas ng bubong. Gusto ko pong tumakbo noon, pero ayoko pong mapahamak. Nakatingin lang po kami doon nang bigla pong may lumabas na lalaki doon sa likod ng bahay. At iniilaw-ilawan po niya yung kanilang bubong. Yung tatay po yun ng sanggol na itago na lang po natin sa pangalang Kuya Tony. Siguro ay narinig po nila na parang may kung anong gumagalaw po doon sa itaas. Doon na po ako hindi nakapagpigil at sumigaw po ako noon. Kuya! May aswang sa bubong! Sigaw ko pa po noon. Napatingin po yon sandali sa direksyon namin. At kitang-kita ko po talaga na parang mabangis po yun na hayop na agad pong tumalon doon sa bubong. Sabay tumakbo po doon sa masukal po na parte. Tumakbo din po kami noon ni Marlon palapit doon dahil natakot po kami na baka kami pa po yung atakihin nun. Hindi po yon inabot ng ilaw ni Kuya Tony. At sa bilis po nun, hindi po niya talaga napansin yon. Lalo at doon po siya napatingin sa direksyon namin nung napasigaw po ako. Sa amin po nabuhos ang kanyang atensyon na hindi po nito napansing tumakas na po yung aswang po sa kanilang bubong. Grabe po ang kaba namin noon dahil nakita nga po talaga namin. Nung gabi po na iyon, nag-usap-usap po kami pero ikinagulat po namin ni Marlon na halos wala pong naniniwala sa amin noon. Baka pusa lang daw po yon. Baka imahinasyon lang daw namin. Karamihan po talaga sa kanila ay hindi man lang po naniwala. At yung konti pong naniwala ay mga kapamilya lang din po namin. Binaliwala lang po yun nila. Kahit nga po si Kuya Tony, alanganin pa po dahil hindi raw po talaga siya naniniwala sa mga ganong bagay. Kahit sa mga engkanto, kapre, at lalo na raw sa mga aswang. Kinaumagahan po niyan, siya na rin po mismo ang nagsabi na meron nga raw butas yung kanilang bubong. Maliit lang daw yon pero parang wala naman yun doon nung lumipat sila doon. At syempre, bago nga naman yung bubong, kaya bakit may butas na agad? Maliit lang po yun pero nakapagtataka po. Nagtaka po siya na alam ko po noon na napapaisip na rin po ito. Lalo at lagi nga raw umiiyak ang kanilang anak noon. Bagong silang pa naman yon. Pero lumipas po ang mga araw at binaliwala pa rin po yon ni Kuya Tony. Sa mga araw po na yon, nagmamatsyag-matsyag lang po kami ni Marlon. Napansin po namin noon na panay po ang punta doon ng isang matanda. Kapatid daw po yon
ng lolo ng asawa ni Kuya Tony. Bago lang daw yun dito sa Leyte noon. Kaya madalas, bumibisita siya doon para makipagkwentuhan. Duda po kami noon ni Marlon sa matanda. Kasi baka binibisita niya sa umaga, pero binibisita rin po niya ng palihim sa gabi. Kakaiba lang din po ang matanda. Ang likot po ng mata nito at hindi po makatingin ng diretsyo kapag kinakausap. Mukhang hindi po nila napapansin pero kakaiba po ang tingin niya lagi sa sanggol. Yung tipong parang may ibang binabalak. Kaya ang ginawa po namin noon ni Marlon, lagi po naming binabantayan ng matanda. Kahit wala naman po talagang naniniwala sa mga nakita po namin noon. Isang hapon po, mga bandang 5:00 po ng hapon, nakita po namin na buhat-buhat ng matanda ang sanggol po na anak ni Kuya Tony. Habang naglalaban naman po ang asawa ni Kuya Tony, doon po sa may poso, mga ilang metro lang po sa kanilang bahay. Solo po ng matanda ang sanggol, dahil si Kuya Tony naman po ay mahimbing pong natutulog doon po sa upuan sa harap po ng kanilang bahay. Ang ginawa po namin noon, palihim po kaming sumilip sa may parang lababo po nila dahil meron po doong maliit na bintana. Nung una ay hinihili-hili lang po ng matanda ang bata. Kaya aalis na po sana kami dahil baka makita pa po kami doon at kung ano pa po ang isipin. Pero nung tatayo na po sana kami, bigla po naming napansin na ibinuka po ng matanda ang kanyang bunganga at nakita po talaga namin na unti-unti pong humaba ang kanyang mga pangil. Nakatitig po siya sa bata na parang wala po sa kanyang sarili. Nakulang na lang, kagatin na po nito yung bata. Lalo at tumutulo po yung laway ng matanda na parang takam na takam. Doon po kami napasigaw at sinabi po namin kay Kuya Tony. Pero imbis po na maniwala ito sa amin, ay nagalit pa po sa amin si Kuya Tony. Lumabas po agad yung matanda, akay-akay po ang bata, at sinabi po nitong gumagawa-gawa na naman daw kami ng kwento. Kaya ang ginawa po namin noon, umalis na lang po kami doon ni Marlon. Imagine po binata na po kami noon, pero hindi pa rin po kami pinaniniwalaan. Talagang ayaw po nilang maniwala sa amin. Hanggang sa mabalitaan po namin noon na nagkasakit nga daw po yung bata. Pero wala na po kaming sinabing kahit ano kay Kuya Tony. Total, hindi naman po ito naniniwala sa amin. Andun pa rin po ang matanda noon, bumibisita po lagi. Nang mapadaan po kami doon, ngumisi pa po sa amin ang matanda. Dahil alam nga po nito na tama talaga ang aming mga nakita, pero wala nga lang naniniwala. Umabot po sa punto na sobrang lumala po yung sakit ng bata na kailangan na pong dalhin sa ospital. At sa hindi po maipaliwanag na dahilan, ikinalungkot po namin noon ni Marlon nang marinig po namin ang masamang balita na biglaan nga raw namatay ang sanggol. Alam po namin kung sino ang salarin. Walang iba kundi ang matanda na kapatid ng lolo ng asawa ni Kuya Tony. Simula po nung mamatay ang sanggol, parang dumami po ang naniniwala na tama po talaga ang mga sinabi namin. Lagi na rin pong nag-aaway si Kuya Tony noon at ang kanyang asawa. Dahil maging si Kuya Tony nga po, nagduda na po noon sa matanda. Pero huli na ang lahat. Wala na siyang magagawa dahil patay na ang kanilang anak. Hanggang umabot po sa punto na umalis na po ang asawa ni Kuya Tony doon. Dahil po sa pag-alis po noon ng asawa niya,
Napilitan na rin po si Kuya Tony na umalis na rin po doon. At ang mga magulang na lang po nito ang tumira po doon sa bahay na iyon. Hindi ko po makakalimutan ang sabi ni Kuya Tony noon sa amin na sana raw naniwala na lang daw siya sa aming mga sinabi. Hanggang dito na lang po ito.